my beloved Boss Mike Cervera. O, tignan nyo to ha. Kung paano palakpakan si Pangulong Bongbong Marcos. Naman, matapos ang kanyang talumpati, naitanong ng isang foreign correspondent kay PBBM kung ano ang magiging trigger o magiging dahilan para tawagin ng Pilipinas ang Amerika at gamitin ang Mutual Defense Treaty. Ang sagot ni PBBM, kapag may namatay na Pilipino nang dahil sa mga galaw ng China sa West Philippines. Ito na, pakinggan nyo maigi to ha. Nako. Pakinggan nyo maigi kung gaanong katapang na magsalita, magmensahe sa mga iba't ibang bansa na ginawa dyan. ASEAN ba yan? Yung ASEAN Summit ba yan? Kung di ako nagkakamali, itama nyo ako pag mali ako ha. Ano sabi ni Pangulo? Matay na Pilipino nang dahil sa mga dito. dahilan para tawagin ng Pilipinas ang Amerika at gamitin ang Mutual Defense Treaty. Ang sagot ni PBBM, kapag may namatay na Pilipino nang dahil sa mga galaw ng China sa West Philippine Sea, mapasibilyan man ito o militar, ituturing daw ito ng Pilipinas bilang act of war na mangangailangan na ng tulong ng mga kaalyado nito. Yun! Kita nyo? Sabihin ba naman sa ASEAN, no? Ha? Hindi ba ASEAN? Ano na yun? Ano nga tong ginawa dyan sa ano? Paki-comment nga, alam nyo naman ako eh. Basta yun na yun. Ngayon, ASEAN yan. Di lang ASEAN. Yan, Ay, ano nga? The International Institute of Strategic Studies. Yun. So, eto yung IISS na yan daw, doon niya nagsalita. Kala ko ba ASEAN na. Sorry naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, itama nyo. Pakinggan ninyo, ulitin natin. Kung gaano katapang ito. Ng isang foreign correspondent kay PBBM kung ano ang magiging trigger o magiging dahilan para tawagin ng Pilipinas ang Amerika at gamitin ang Mutual Defense Treaty. Ngayon, ano daw ang magiging dahilan kung bakit kailangan, kung sakasakali, anong magiging dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos na tawagin ang Amerika para tumulong? Ito yon. Kung sakali daw na merong masawi, Wonder Girl, kung merong masawi na mga sibilyan o mga men in uniform sa pinaggagawang pambubuli ng China dyan sa West Philippine Sea. Abay, hindi na tama yan. Kaya kailangan na nating gamitin yung ating treaty, yung ating kasunduan na kaalyado ang Amerika. Okay? Sige, tuloy. Ang sagot ni PBBM, kapag may namatay na Pilipino nang dahil sa mga galaw ng China sa West Philippine Sea, mapasibilyan man ito o militar, ituturing daw ito ng Pilipinas bilang act of war na mangangailangan na ng tulong ng mga kaalyado nito. Sino-sino na yan? So, yung mga kaalyado ng Pilipinas, tulad nga, number 1 ng Amerika, abay tatawagin na. Para tulungan tayo. Abay, syempre, hindi naman pwedeng ganon. Papayag ba tayo na meron na lang papatayin basta-basta na kapwa natin Pilipino dyan sa West Philippine Sea na atin naman? Abay, para nang pinagsasampal kayo ng 10 beses nun. Oo. Diba? Nang harap-harapan, binastos-bastos na tayo. Diba? Naalala ko pa nung matapos yan, kay Apolacay, nagpagawa na ng mapa na may linya. Yun na nga. Ito, yung lintik na general na kung ano-ano sinasabing kay yabang-yabang. You mentioned many times about... Unawain nyo na lang yung sinasabi kasi kinakain yung letra. Alam nyo naman, pagka mga di ba? Hindi naman talagang yung lingwahe nila. Kaya medyo mayroong kaing konting letra.
ASEAN centrality. Review the TAC, which your father signed, Oh, that show the bond of ASEAN. oh. I think the ASEAN centrality is very important, but it's not. We cannot take it for granted. It comes from the ASEAN way, the three principles. First, mutual respect. Oh, mutual respect daw. Yung Asian way, ganon, ha? Teresita Tan, ano? Oh. Kailangan daw, yun ang dapat na gawin. Magrespetuhan. Oh, di kasi pares tayo yung Asian. Lintik na yun, hindi nyo nga kami nire-respeto. Eto mga ito, gunggong din eh, no? Naghahanap sila ng respeto na hindi naman nila binibigay. Gagamitin natin yung linyahan sa pelikula. Hindi ko lang maalala kung anong pelikula yon. Ha? Anong karapatan nyo ang hingin ang isang bagay na hindi nyo naman, na kailanman, hindi nyo binigay? Tama ba yon? Tama ba yon? Tama ba yon? Ha? Tama ba yon? Anong karapatan nila? Nahingin ang respeto, itong bagay na to, na ni minsan hindi naman nila binibigay sa atin. Diba? Diba, Cedric? Oh, tama, no? Tama. Sabi ni Volconic eh, tama eh. Oh, sige. Bakit may mutual respect ba? Sila sa Pilipinas, kaya nga. Oh, di ba, Princess D? Oh, sige, pasok. Di ko maintindihan, dapat turuan ni teacher, Robilin. Okay, sige, pasok. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as three no's: non-intervention, and no-use of force, and no hyping up hot spots. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace. O, kita nyo, para daw magkaroon ng long-lasting peace. Kailangan daw, irespeto. O, magrespetuhan. Kung ano man yung problema dito sa ating rehiyon. O, parang ganon. Yung rehiyon, yung sinasabi ni, sino ba to? Basta yan. O, yan. Yung in-check na general na yan. Dapat daw, resolbahin natin sa rehiyon lang daw natin. Ayun daw, yung gusto niyang Espiritu Marlon. Respetuhin daw natin. Tayo lang daw ang dapat solusyon. Kung ano man, parang gano'n yung sinasabi niya. Kung ano man yung mga problema natin dito, lalong-lalo na sa rehiyon natin, dito sa Asia, ay dapat tayo mismo bilang pagrespeto ng bawat isa. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Passion Makboni, he suggests ASEAN is deserved to award a Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So President Marcos, Yes, please. my Thank you question very much. is... Mr. President, sumagot ka dyan. President, in the eyes of the international community, some of your Philippines behavior in recent days, Pinansin na yung behavior. Anong behavior ang pinagsasabi mong unggoy ka rin? Pero yung mga behavior, tama naman ang Pangulo. times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonialist hate. What's your comments on that? Thank you very much. Well, Yan na! Mr. President, sige, birahin mo.
I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to Nag-i-illusion daw yung general. the Philippines somehow tearing apart the. Tingnan mo, tinatawan-tawanan niya lang, Bobo kasi eh. Sige. Sabagay, yung mga yan, nag-i-illusion nga. What we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality, quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And that is. Yan, alalahanin nyo. Okay, kayo mga in-check. Boss Mike, baka mamaya maban ka sa China. Alalahanin nyo kayong mga in-check. Yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naiintindihan niya naman. Yung ating samahan dito sa Asia, yung respeto, alam niya naman yon. Kaya lang nga, ang problema, sa pagrespeto niya doon, sa sinasabi nyo, tama naman yun sinasabi nila, kaya lang, sumusunod ba itong mga ito? Itong mga Chinese, itong mga in-check na to. Kaso nga hindi. At kung gano'n ang mangyayari, ano ang sagot? To create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, and all of these, and when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is. Ayan na mga boss hinilimbawa pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga conflict sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Na nagkagulo, nagkaroon ng mga ganyan, bangayan. 'Di ba? Iyon ay issue hindi lang na ng rehiyon, kundi issue na yon ng buong mundo na kailangan makialam na rin yung ibang nasa ibang rehiyon. Ganon yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi lang issue ng rehiyon na natin itong usapin dyan sa West Philippine Sea. Totoo yun na meron tayong kasunduan na panatilihin na mapayapa ang rehiyon natin. Pero kung ang mangyayari nga ay magkaroon na ng hindi maganda diyan dahil diyan sa nangyayari diyan sa West Philippine Sea, issue na 'yan ng buong mundo, global issue na 'yan. 'Di ba? 'di ba? Ang galing no? Pero ang tapang. Biruin mo siguro kung si Duterte 'yan. Ano sasabihin niya? Para hindi na tayo gawin nyo na kaming probinsya. Di wala nang gulo. Di ba?
himod tae na lang si si Duterte. Para walang gulo. Galing-galing ng Pangulo rito. Ako tuwan-tuwa ako dito. Tuwan-tuwa ako dito, mga boss. Yes, it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in that discussion because now it is... Correct. Dapat lahat isama natin sa usapan. Isama ang Amerika, Australia, Canada, Europe. Lahat yan. Hindi pwedeng China, Pilipinas lang mag-uusap dyan. Alam nyo naman di ba? Parang ano yan David and Goliath ang labanan. Di ba? It's not just ASEAN member states who are stakeholders. And it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Correct. Boss Mike, relax. Inom ka ng tubig. Inom muna tayong tubig, ha? Ano na? Nasaan na? Meron pa ba? Thank you naman, Ronaldin, buti na lang, kakapacheck up ka lang. Normal lahat. Si Argo, sa China, gusto nga niya, kanila na ang di ba? Totoo yun. Kita nyo paano magsalita si PBBM? Intelihente. Magsalita, di tulad ng demonyo, puro mura, walang laman. Lata. Di ba? Di ba? Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Pwera lang sa mga nuknukan ng tanga, mangmang bobo, ng mga DD shit na walang alam. Okay? Mangmang nga, Boss Mike. Siyempre, laging ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.